Hello, good evening mga ka-Bertudes. Magandang pogi at magandang gabi sa inyong lahat. Maganda pa rin tayo. Mga ka-Bertudes, maraming nag-chat sa akin. Kamusta na kayong lahat? And I love OFW, I love you all. Maraming salamat sa lahat din ng mga ka-Bertudes ko na very concerned sa akin at sa lahat ng mga update na inaabangan nyo ay ina-update nyo rin ako. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko. Nawa manatili kayong nakasubscribe para balik swerte at always panalo, always tagumpay din kayo sa aking mga pinakikitang video sa inyo. Maraming nagtatanong sa akin na ano na raw yung update ngayon. Actually, medyo magulo at siya nga pala, sinabi ko na yan, palagi sa inyo, lahat yan, sinabi ko na doon sa mga nakaraan. Kaya pasensya na kayo kung hindi ako agad-agad nag-upload ng video dahil alam nyo naman na marami rin ako laging kausap at marami akong naka-line up sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar na palagi akong busy. No? At sa lahat na nagtatanong, bakit ako medyo matagal mag-upload? Kasi po, pinaliwanag ko rin naman sa inyo na lahat dapat na mangyayari sa mga binasa ko kapag nangyari na tsaka ako kayo i-update. At ngayon, update na natin dahil nakita nyo na bago pa lang mangyari, sinabihan ko na kayo at nabasahan na natin ang mga mangyayari sa mga ating mahal na President BP Sara Duterte, na meron silang haraping pagsubok, at si Senator Marcoleta, yung mga matindi na sinabi ko sa inyo na mangyayari ay nangyayari na ngayon. Kaya maraming salamat. Balikan nyo yung mga video ko at isa-isahin nyo para malaman nyo kung ano yung mga sinabi ko. Alright? Maganda pa rin tayo. Happy lang, good vibes lang para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Mga ka-Bertudes, sa lahat ng mga nanonood ngayon ng mga nangyayari sa Senado ay nasabi ko ng mga nakaraan na mas magulo pa. Kaya, ang gulo-gulo-gulo. Kaya, huwag kayo maguluhanan. Ako na lang din ang panoorin nyo at abangan. Dahil, happy lang tayo, good vibes lang tayo, para akit swerte, always panalo. Hindi kayo ma-stress sa mga pagmamasid at panonood nyo sa Senado, sa nagaganap, basta pag-aralan nyo mabuti. Hindi lang basta kaalaman, kailangan meron din kayong karunungan. Kaya mga ka-Bertudes, dalangin natin na matapos na lahat ang mga kaguluhan sa ating bansa. Mahalin natin ng Pilipinas. Nakakalungkot lang kasi marami talagang nangyayari ngayon sa mga sinabi ko na katulad ng tungkol sa bansa na unti-unti nang nawawala or nanganganib na ang ating bansa, ang bansang Pilipinas. Kaya pray, save our country, at may mga kaguluhan pa rin na nangyayari diyan sa mga Senado. At andyan na yung mga 666 tsaka magician, kaya nawa panalangin palagi natin na mas manaig ang mga kabutihan at katotohanan sa mga lumalaban at pinaglalaban ang tama sa katotohanan ng tunay na batas, ang mga sumusunod sa batas. Kaya mag-ingat din and shout out sa lahat ng mga nasa iba't ibang lugar at mapanganib na lugar. Masyadong mapanganib ang biglaan, unexpected po yung mangyayari sa season ng climate natin or tinatawag natin bagyo. Yung mga ganyan trahedya. Kaya mag-ingat po kayo at pag-ingatin ang ating mga pamilya at sa pagbuhos ng mga ulan, lindol, at pagdating ng mga sakuna. Yan.
Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari. Shout out sa lahat ng mga umorder ng Lucky Charm and Protection, sa lahat ng mga nagpa-cleansing, nagpatanggal ng malas, nagpatanggal ng stress, ng problema, kaya kung ano man ang inyong mga nais ipagawa kay Madam Bertudes na panalangin ay ating ipapanalangin. Maraming salamat sa lahat ng mga followers, subscriber ko na palaging nag-aabang ng video. Pasensya na po talaga para rin sa mga gusto ko makausap at gusto magpa-tarot card reading sa online, just call me 0962-615-5424. Ayan. Kaya sa lahat ng hindi makapasok at hindi ako makausap, try and try until you succeed. No? Okay, tingnan natin ang tatlong enerhiya na nang mangyayari or mangyayari pang update natin sa ating bansa. So, sa atin muna to sa bansa, sa kaguluhan, ano na ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Alright. I miss you all. Na-miss niyo ako. I know. Okay, maraming salamat sa lahat ng umorder ng Lucky Charm and Protection. Repeat, at saka sa lahat ng mga nagpa-cleansing. At natutuwa ako dahil maraming nagko-comment sa akin at nagchat-chat, nagsasabi na very amazing and successful na yung kanilang mga kalagayan ngayon. At nagpa-legit na ang mga gabay sa kanila. Kaya I need more. Pwede nyo ito paniwalaan or di paniwalaan. Nasa sa inyo po to sapagkat ito ay gawin nyo lamang gabay ng tagumpay. Okay, tatlong enerhiya na makikita natin sa ating tarot card o baraha. Okay, here we go. This is the 3 cards. Ano ang nangingibabaw na enerhiya na mataas sa ating kalagayan ng bansa? Okay, Paul. Ayan ha. Medyo bigla akong kinilabutan or bigla akong nagkaroon ng something wrong na feelings. Na sa lahat ng mga nangingibabaw o nangyayari ay puro nakaw. The Fool. Yan ang kalagayan ng ganap o kaganapan na enerhiya sa ating bansa. Yung The Fool. Maraming tao ang magkakaroon or may taglay ng mga katangahan at nakawan. Kaya yung issue na nakawan, issue ng katangahan, at issue ng mga kawalan sa tamang pag-iisip o absent minded or whatever, na nakakalimot, no? Wala talaga tayong aasahan na lumakas ang mga kaganapan sa katotohanan, pansamantala na mas mananaig muna ang katangahan or ang mga nakaw na kaisipan. Kaya sinabi ko sa inyo na mangyayari yan, ubusan ng tapang, no? Ubusan ng lakas, ubusan ng kapangyarihan, at ubusan ng pera. So nangingibabaw ang mga over-assuming, over-excited, or excuse me, excited ng mga tao kasi gagaling ko lang din ng sakit. Very excited ng mga tao, no? Kaya ayan, kung mapapansin nyo, ang ating card ay The Fool. So, I mean to say, alam nyo kung ano yung sinasabi ng The Fool. Yan ay parang kawalan din or uri ng nakaw. Paring yung mga nawawala or
ah, tawag dito, part din yan ng mga sa sobrang pagkawala sa sarili or pagkawalan ng mga bagay, mga uri, mga pagnanakaw rin, no? Kaya sinabi dito ay uso yung nakawan, no? Mangingibabaw yung mga part and issue ng mga nakawan, no? Nakawan ng pag-iisip, nakawan ng mga strategy, at nakawan ng mga any nakaw. Alright, and the higher energy next is yung mga millionaires, and financial. Pera pa rin ang pinagkakaguluhan, no? Yan pa rin ang pinagkakaguluhan about the pera or issue ngayon nagaganap. And then si silent moves, no? Love and care at ligawan na maaaring magandang ligawan or pangit na ligawan, or ibig sabihin mga any kind of proposal or pagpo-propose or paghihingi or pabor. Kaya marami itong card na to ay nagsasalarawan ng tungkol sa pera, tsaka sa kaisipan ng mga tao dahil sa katangahan or the fool, and the Ace of Cups, and then ligawan or tinatawag natin na proposal at pagpapakita ng pagmamahal sa isang minamahal nating bansa. Ang bansang Pilipinas na ating mahal, naway wag mawala dahil nanganganib. So makatuwid, yan ay mangingibabaw yung mga issue na yan tungkol sa mga kaperahan pa rin, mga malalaking pera or laganap ang pera, at ang problema ay pera, issue ay pera. Itong The Fool, marami kasing mga excited at nagte-take advantage din sa kanilang mga kaisipan, pero napupunta or nagwe-way sila ng masyadong over-exaggerated and advanced thinking and judgmental, maraming gulo pa rin sa mga mamaya may tatanungin natin sa 5 tanong ang iba't ibang tanong na ma-involve. So tingnan natin ang 7 card na pwedeng mangyari. Excuse me. Ang mga kasalukuyan. Tingnan pa natin ang 7 card na maaaring maganap at magaganap pa sa ating bansa. Ayan. Number of 7, the hang. Ibig sabihin, the hangman. Nakikita dito ang kalagayan ng ating presidente ay nakahang na or nakabaligtad na. Pero gumagawa pa rin siya ng mga bagay o ayon sa kanyang kagustuhan na ano man ang sinasabi ng mga ibang tao o ng mga Pilipino o ng mga mamamayan, ay ipapakita niya pa rin yung mga gusto niya ipakita, at wala siyang pakialam kung ano man ang sabihin sa kanya. Basta ipo-forward niya ang mga nais niya sapagkat siya ay maaaring mabinbin na sa kanyang kalagayan
or matiwarik na. Ibig sabihin nito, the hangman, siya ay maaaring magkaroon ng hindi magandang desisyon si Pangulong Marcos, si PBBM, no? Magkakaroon siya ng iba't ibang mga desisyon, no? Kaya marami na rin siyang iniisip, marami na rin siyang yan. Actually, meron ng mga bagay na hindi niya dapat isipin ay naiisip na niya, no? Kaya siya ay gagawa at gagawa ng paraan. Lalo nitong July, may mga something kayo na mababalitaan magiging mga issue kay President Bongbong Marcos dahil siya pa rin ang bida sa kanyang mga kaganapan ng kanyang admin, no? At saka the world, ayan, maglalabasan ng iba't ibang ugali ng mga baguhan at saka ng mga galing sa iba't ibang lugar, at saka isang babae ang maaaring magkaroon ng hindi magandang kalagayan. Sinasabi rito kasi na si VP Sara Duterte, na ating President VP Sara Duterte, ay maaari siyang magkaroon ng 50-50. Isang 50 na nasa negative, na pipilitin siya or mapilit siya na hanapan ng butas para makulong o mapadali. Like for example na yun kay Senate Marcoleta na nakulong na, no? Kaya maaaring ganun din ang sapitin ni President VP Sara Duterte, pero may chance siya na masangga niya or malampasan niya tong pagsubok na to, because this is a challenge. Kasi tinatawag dito parang meron siyang haharaping malaking problema na may reward, no? Reward from universe and reward from God, reward from positive energy, no? Dahil ang mga taong nakapaligid kay President VP Sara Duterte ay mga kalaban, no? Na hindi yung nakapaligid or nakakasama niya. Ibig sabihin ito yung mga kalaban na nakapaligid sa kanya na iba't ibang klaseng anyo. Kaya mag-aanyo sila. Huwag kayong magpapalinlang dahil talasan nyo ang inyong mata, lalo na dyan sa meeting ng Senado, ay talasan nyo ang inyong mga mata, ang inyong mga isip, kaalaman, dahil kung sila ay mga matatalino, tatalino rin kayong mga nanonood, no? Huwag lang kayo mag-greedy or ma-stress sa kanila. You can obserbahan nyo sila dahil may mga laro sila dyan sa Senado na nakikita ko na papahabain ang desisyon or ang impeachment na magaganap ay parang papahabain pa or mambibigla sila sa gagawin nila na plano or kagustuhan kay President VP Sara Duterte. Kaya mag-ingat po, President VP Sara Duterte, then lahat ng mga tao na bumoto sa kanya ng 32 million plus, ay pag-pray natin si President VP Sara Duterte kasi meron siyang laban na ikakapanalo niya at ikapapanalo ng taong bayan at contribution niya sa ating bansang Pilipinas. Alright? Kasi lawak ng mga ektarya at ng mga
ng mga ah, plano at kaisipan ang kanilang mga ginagawa. Ang pagpapalit-palit nila sa mga posisyon at paulit-ulit nilang mga ah, gagawing ebidensya or pagtatalunan paulit-ulit na maraming mga mag-change object unexpected na yun na yan sa Senado dahil marami talagang magkakaroon ng kasamang kaguluhan ang katotohanan na inilalahad ng mga matitino senador dyan sa Senado. Na? Okay, ang mga pinagkukunan ng pera ay ang mga taong bayan at pinag-aaksayahan o inaaksaya ng mga nasa posisyon or gobyerno. Kumbaga parang ito na yung hearing na pagsasayang lamang ng oras at saka argumentuhan nila at propaganda at paglilitis. So hahaba at hahaba pa rin. At dito nga habang merong bayaran at merong mga dealing at merong mga pagkukunan ng pangkabuhayan nila or bayad sa kanilang mga serbisyo sa publiko ay pera pa rin ang umiiral. Ngunit napapailalim ang pagkakataon sa sumpa ng mga Marcos. Alright, hirap o may hirapan ng tuloy-tuloy ang mga nagtatanggol sa ating President BP Sara Duterte. Ngunit mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng tiyaga at pagpapatotoo sa taong bayan ang nakikita or ng mga katatagan ng mga lumalaban na partido ni President BP Sara Duterte sa impeachment case niya or sa impeachment na kaso. King of Swords, ito yung masamang balita dahil sa Constitution ba yun kung tawag or whatever na mangyayari yung long term kapag hindi napalitan si President Bongbong Marcos dahil extend and 1 year delay doon sa mga desisyon nila. Nakakagulo, nakakalungkot, nakakapanghina ng loob. Alam ko yan ang nararamdaman nyo at nagigreedy kayo na asar. Ngunit huwag tayong mag-alala dahil hindi man yan o manalo man sila sa laban ng tao, ang mga masasama, meron din laban ang Diyos. Laban na ng Diyos ang iiral para sa kaayusan at kaligtasan ng bansang Pilipinas. Marami pa ring tao ang mag-o-offer ng mga opportunities pero ang mga kayamanan ng bansang Pilipinas o pinagkukunan or tinatawag natin na investment ay manmanan nyo na kasi maaring unti-unti nang nawawala. Nasabi ko na yan doon sa aking mga vlog nung una dahil yan na yun nangyayari ngayon. Nangyayari na. Kaya pray lang tayo na maging
matagumpay ang katotohanan kesa sa kasamaan. Kaya mag-ingat tayo mga kabartudes at manatiling malakas, magpalakas kayo at saan man kayo naroroon. Kasama kayo sa aking mga panalangin at dalangin ko ang inyong mga kagalingan at kaayusan sa inyong pamumuhay or lifestyle at dalangin ko ang inyong kaswertihan. Magkaroon kayo ng maraming siksik, liglig, umaapaw na swerte at blessing sa inyo. Ayan, nandito na tayo ngayon sa mga tanong, no? Shortcutan na kasi ito dahil marami na tayong nasabi nung nakaraan. Kaya update lang ito sa mga gustong mapanood yung aking video. Kaya kung naguguluhanan kayo, huwag nyo ko idamay. Intindihin nyo ito mabuti dahil dito na tayo ngayon sa question and answer. Kung naguguluhan kayo sa mga napapanood niya. Alright? Happy lang, good vibes lang para always maganda, always pogi tayo mga kabartudes. Thank you so much sa lahat ng mga loyalty client ko at sa lahat ng mga mula noon hanggang ngayon ay ako pa rin ang inyong gabay ng tagumpay. Kaya maraming salamat sa inyong mga pagbili ng Lucky Charm Protection at pagpapagamat. Maraming salamat sa inyong mga buong tiwala, paniniwala at pangunawa. Manalig tayo palagi, una sa Diyos, pangalawa sa ating mga gabay, pangatlo sa ating mga good idea, no? Tiwala sa sarili, huwag mawala sa sarili. Okay, alright. May mga nagtatanong sa akin na malalampasan ba daw ni President VP Sara Duterte ang hinaharap na impeachment trial case ngayon. So, tingnan natin kung malalampasan nga ba niya. King of Swords. Ito yung katapat niya o kalaban niya na nananakot o mananakot. I mean to say, sabihin ko na sa inyo, malalampasan niya kung matatalo niya rin si President Bongbong Marcos or mapapababa sa pwesto. Kung malalampasan niya ang kanyang mga trial, yes po, kasi papahabain lang yan. Pero may panganib at di magandang pwedeng mangyari rin kay President VP Sara Duterte na isang lalaki na nakaupo sa pwesto ang maaaring dahilan kung bakit siya maaaring matanggal sa pwesto or makontempt, no? Isang lalaking nasa pwesto, nasa posisyon. King of Swords, yan yung hari-harian din, no? So, bali dalawa yan. Pero puro lalaki pa rin yung mas higher na nakikita ko na may mga plano na madaliin ang pangyayari. Kaya unexpected happen lahat yan. Mabubulaga na lang tayo o kayo sa mga mangyayari sa ating VP Sara Duterte. Kaya mag-ingat dahil pinagdarasal na mas maraming tao si President VP Sara Duterte, ang milyong-milyong tao na bumoto sa kanya ay palagi siyang pinagdarasal. Marami na rin mga babaligtad, marami na rin. Pero yan ay pagsubok lamang para hindi siya makatakbo sa 2028. Okay. Ano na ang mangyayari kay Senator Marcoleta? So, tingnan natin. Okay. Number of 2, medyo, alam nyo, kung si Senate Marcoleta ay hindi nakulong, siyang magsisave din ng
ng ating bansa. Parang siya yung may hawak ng bilog na mundo para ingatan o mapag-ingatan ang mga tao sa loob ng bansang Pilipinas. Kaya mahirap ang magiging kalagayan ni Janet Marcoleta. Baka parang kumbaga sa nakatingin na lang siya sa labas ng mundo. Siya yung nag-handle. Napakalalim, pero kung iisipin nyo, parang ang layo na niya sa mundo. Or ang layo na niya sa Pilipinas. Pero I think, malampasan niya, pero yung kanyang kalusugan ay maaaring maapektuhan and mindset to other, mga reason. Nakakatakot kasi may mga hindi ko maintindihan ko foul play or hindi magandang kalagayan o malalagay sa hindi magandang kalagayan si Janet Marcoleta, no? Nagtatanong din sa akin kung makakalaya ba. Yes, very very strong strategy yung nangyari kay Janet Marcoleta, no? At sa kanyang mga partido, no? Sinabi ko na yan sa inyo noong mga nakaraan, meron silang haraping pagsubok ang mga partido rin ni President BP Sara Duterte and then si President BP Sara Duterte, no? Kaya much more and hard prayer para sa kanila, and ako pinagdarasal ko rin palagi ang kanilang mga katapatan, kagalingan at pakikipaglaban sa katotohanan at pagtuturo ng tama para sa mga susunod na henerasyon at pagmamalasakit nila sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Ang nakakalungkot din na isipin na very wrong timing and good timing sa mga kalaban ni President BP Sara Duterte. Alam nyo na hindi matatapos siyang gulo na yan hanggat hindi isa sa kanila ang bababa or tataas, no? Kaya long term is long direction, pero sa haba-haba man yan ng position, doon pa rin ang direction. Isa pa rin ang direction yan, na marami sa atin ang nangangamba, natatakot na. At syempre, itong paparating na mga bagyo, magandaan natin yan kasi yan na yung mga disaster. Kaya ang mga disaster ngayon matindi. Kaya mag-ingat. Kaya mag-ingat kayo dahil mag-ingat kayo mga kabartudes at ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas o nasa ibang bansa. Pagkat ang mga disaster ay maaaring matindi na ang galit din sa kapabayaan sa ating mga kalikasan. Kaya huwag sisihin or mawalan ng pag-asa na maging maayos pa rin ang ating bansa. Nakakatakot, gaya ng sabi ko sa mga nakaraan, na hindi natin alam kung ano pa ang mga pwedeng mangyari dahil sa mga pamamalakad ngayon sa ating bansa, Pilipinas. Alright? So, anong gusto nyo pang tanong? Tanungin natin.
may pag-asa pa bang makabangon ang Pilipinas? Yes, dahil may isang magaling na liderato o leader sa grupo at makabubuo ng grupo, ang grupo na to o leader na to na malakas para lumaban. That is the part of side ng Duterte's supporters, Duterte's law, and may mga grupo rin ng 666 na maaaring matalo ng mga grupo ng mga Duterte. So parang sinabi ko na yan sa inyo kasi na papasukin ang Malacanang noon pa lang ng mga 666, spirito ng mga 666. Kaya laganap at mangyayari yan. So marami ngayon mga laganap na palala ng palala ang sitwasyon ngayon ng mga patayan, trouble, lalo na sa mga kabataan. And then, so bumabalik lahat yung mga nawala nung si Duterte pa ang Pangulo natin ay maraming inarrange, inalis, ngunit ibinalik. Kaya mag-ingat na lang tayo at mag-focus sa ating mga sari-sariling buhay-buhay at mag-observe ba tayo sa lahat ng mga nangyayari at paghandaan kung ano man ang harapin at hinaharap ninyo natin sa buhay. So, yan. Marami pa rin mga bayaran na nasa posisyon na kay tagal na. No? Isa rin naghahari-harian itong si, I don't know, pero sinasabi kasi rito, nakikita ko rito yung aura ni Ombudsman Jesus Remulla. Basta. Kaya hawak nila yung bit. Alright, then the last question, medyo naano ako dun sa mga nangyayari kasi pag sabay-sabay sila nagre-reflect sa akin na bibisyon ko. Parang gusto ko lahat sabihin pero may mga limitasyon. Kaya kung kayo mayroong mga tanong, itanong nyo na lang sa comment section para yung next video ko, basahin ko yan at iyan yung huhugutin natin. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng video ko na to. Paki-like, share, and subscribe na rin kayo. At para madagdagan na yung aking subscriber at tayo ay magtuloy-tuloy na rin sa ating pag-upload ng aking video. Dahil matatapos na rin yung mga iba kong taping at saka yung mga iba kong mga pinagkakabalan binigyan. Maaari makapag-focus na rin ako ulit sa vlog. Kaya supportahan nyo ulit ang aking, palagi ang aking channel sa YouTube channel ko dito ay manatili kayo nakasubscribe dahil sama-sama tayo sa Always Panalo, Always Tagumpay para kayo ay magtagumpay. Sumayin niyo palagi ang pagpapala ng Diyos. Okay, tingnan natin ano pa ba pwede nating itanong. Anong gusto niyo itanong? Sige. Ano ba ang magandang mangyayari naman na susunod sa pagpapakita ng pagsasagawa ng mga proseso dyan sa impeachment trial ni President VP Sara Duterte. So ano na mangyayari kay President VP Sara Duterte sa kanyang impeachment? Ito lang, pero ito naman yung inaantay niyo. Alright. Very strong and very infinity pa rin eh. Kasi best friend and best enemies. And parang meron silang mahaba eh. Parang walang hanggan na
Okay. Manalo o matalo siya sa impeachment or mawala siya, para sa akin at sa taong bayan, sa puso nila ay panalo pa rin si President VP Sara Duterte kasi walang hanggan yung kanyang lakas o kalakasan, no? Na aura sa kanyang ano. At strange, ano ibig sabihin malakas? Ibig sabihin malakas ang laban ni President VP Sara Duterte sa kanyang mga kaso. Dahil parang mga wala namang, I don't know, kasi parang hindi ko nakikita or nararamdaman yung timbang, parang magaang. So, merong ganyan na na nabibisyon ko, parang politics system pa rin, dahil yung impeachment na yan ay tatagal lang ng tatagal, haba lang ng haba. Kasi sinabi rito malakas si President VP Sara Duterte. Patuloy pa rin at walang hanggan ang kanyang kalakasan. Ibig sabihin yan, malakas pa rin. Pero narito pa rin kasi yung infinity. Pabalik-balik yung mga nangyayari, pabalik-balik yung mga istorya, pabalik-balik yung mga laban nila, pabalik-balik yung Bongbong Sara, Bongbong Batan. Parang gano'n na nangyayari. And then, para maging yan ang in general na kanilang pagtutukan. Parang pelikula na ng probinsyano sa Portugal. For how many years? Okay, hanggang dito na lang tayo sa ating tanong dahil marami akong nabibisyon, marami akong natay, pero hindi ko maano. Kaya kung kayo gusto nyo magtanong, magtanong kayo sa comment section at titingnan ko yung inyong mga gagawin. Titingnan ko yung mga tanong nyo kung anong gagawin ko or anong ibibigay kong card sa inyo. Huhugot tayo. No? Sa mga Kabartudes, ingat. Ang 2026 kasi ay 1 and 0. Ayan ang total ng numero. Kaya back to 0 pa rin ang laganap. May isang tatayo, may isang nakatayo, may isang wala. Kaya sa wala, sa meron. So positive, negative, and then 50-50, mga lahat ng sitwasyon o pagyayari. Pero dahil dito sa mga ilang quarter na ba tayo? Second quarter of the year is coming. July to August ba ang second quarter, and then tama ba? Third quarter na pala. July is third quarter na, no? Yan July is third quarter, kaya marami pang kaguluhan, pero parang sayang kasi parang yung mga pangyayari, pag-aaksaya lang ng pera ng mga Pilipino or ng taong bayan o ng taxpayer na ginagamit sa ganyang trials nila or impeachment nila, na sayang ang bayad, sayang ang oras, sayang ang bayad, sayang ang oras, sayang ang panahon, sayang na dapat ang mas inuuna ay yung talagang importante. Kaya mahalaga yung importante doon sa naguluhan ba kayo? Mahalaga ang importante doon sa mga Pilipinong mas nangangailangan o kababayan na mga tao na nangangailangan ng tulong. Na? Kaya sa lahat ng mga manonood, mag-ingat kayo. Tsaka mag-ingat na rin kayo sa mga scammers, sa mga nagpapanggap na kamag-anak nyo or kakilala nyo, baka hindi nyo alam kung yan ba ay nahack na or ano ang mga account nila ay mag-iingat. Maraming ganyan ngayong hacker, tapos hihingi ng mga pera sa mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, whatever. Kaya mag-ingat kayo, Pero ako, tandaan nyo, ito lang ang account ko sa YouTube at meron akong account sa FB na
para hindi kayo direct ako yung makausap nyo kung gusto nyo magpa-tarot card reading in line up. Okay, sa lahat ng mga nabasahan ko na at sa lahat ng mga nagpa-line up, tsaka sa lahat ng gusto pa magpa-tarot card reading, bumili ng Lucky Charm Protection, magpa-cleansing, magpa-alaga, no? Magpa-Feng Shui, yan. Just call me na lang po sa 0962-615-5424 para kayo ay maka-chat or maka-contact sa akin sa Viber and WhatsApp. Yan. Viber, WhatsApp, Messenger request, and 0962-615-5424. Ayan. Maraming salamat po. And next natin ang ating video update. At ilagay nyo sa comment section kung sino yung ating susunod na gusto nyo basahan. Maraming salamat po sa inyo and see you next upload and next happen dyan sa mga gustong malaman nyo ang inyong mga dapat malaman. Okay, sa lahat ng mga gusto magtanong at magpa-tarot card, inuulit ko palagi sa inyo kasi marami nang nagsasabi sa hindi nyo ako makontak, hindi nyo makuha yung number ko. Okay, kuha na kayo ng papel, sulat nyo na 0962-615-5424. Just call me in WhatsApp and Viber. Ayan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Siningit ko lang tong video ko na ito para meron kayo mapanood kasi natatouch na ako sa mga nag-aabang ng aking video. At ako talaga ay very busy sa personal dahil marami tayong kausap palagi sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa at marami ako na mga naka-line up. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. I love OFW and to all of you. Mahal ko kayo at maraming salamat sa inyong suporta at sa iba't ibang bansa na ating natulungan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At antok na rin ako. Thank you so much and God bless you. More power, more blessing po sa inyo. Bye.